nag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Tatlo. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Nabili na siya. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na Huwag tumigil. hanggang hindi mo mapatay sila. Sino? Patay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Ay, And then he said yes. Ay, lagi kong sinasabi sa mga kabayan lang, nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Meron na kasi nagtatawag ng people power, mga Ang laban, ma'am, kababayan. nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness. Kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am. Kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. Sabihin niyo, corrupt ako? Ako ba yung may bribery case sa mga Supreme Court justices na hindi nahihiya? Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Ano ba sinasabi niya? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. So ibig sabihin, kasalanan ko kapag yung nag-uusap doon sa kalayo-layo ng barangay, sa Samar, gumagawa sila ng papel na mali, sinasabi ng COA, tapos ako yung nagnakaw ng pera, yung ina ninyo. Alam mo, ma'am, nagmumura talaga ako sa tao. Kaso hindi lang ako nagmumura talaga in public. Sa akin, napapansin ko yan. When I talk, children listen. That is the reason why I don't cuss in public. It doesn't mean hindi ako marunong at hindi ako nagmumura. I am doing it for the sake of the country. Kasi nakikinig yung mga bata sa akin. Hindi sila nakikinig kay Martin Romualdez. Lahat yung hindi sila nakikinig. Ganito. Hindi ko alam bakit umabot yung bansa sa ganito. Gusto nila, sila lang ang mayaman. Alam niyo ba, sa bentahan ng mga relo ngayon, sino bumibili ng mga relo? 3, 4 at one time? Mga politiko. Mga galamay ng politiko, karamihan mga congressman. Tanong At ang presyohan, mga kababayan, is millions and millions of pesos. nyo sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo dito sa Pilipinas. Ano mo na yung mahal na relo? Mga dealer ng mamahaling kotse sa Pilipinas. Yan, Ang kotse, mga sinabante. congressman. Walang batas ang Pilipinas ngayon. Wala nang batas. Wala na. Bastusan siya. Tapos nagagalit sila. Sinasabi nila, spoiled brat ako. Ang problema ninyo, hindi nyo ma-prove ang pagiging spoiled brat ko. Dahil hindi ako nagbago. Simula nung ako ay bata hanggang ngayon, hindi ako nagbago. Ni walang isang tao makapagsabi doon sa Davao City na spoiled brat ako. Lagi nilang sinasabi, correct. disrespectful kami. 'Di ba? Eh sila yung disrespectful sa opisina ng Vice President. Kung ano yung ginagawa nila sa amin, yun lang din yung ginagawa namin sa kanila. 'Di ba? Nagagawa ko yun kasi Vice President ako. Pero isipin nyo, yung ordinaryong mamamayan, magagawa ba nila yon? Hindi. Tumatahimik na lang, tumitiklop na lang. Look at Secretary Harry Roque. Oh, hindi. Ayaw umalis doon sa bansa kasi yung mga anak niya may iiwanan. Pero look at him, umalis na lang. But no, hindi. Bastos sila, bastos din kami. Wala nga kayong Bastusan na lang. trabaho pag Friday. Sobrang kahayahay ninyo ng mga tao. Ang sarap ng inyong buhay, mga buhaya. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan, but alam mo yon, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan. Pero ito mga congressman at mga senador, mga kababayan, ang daming bakasyon. Tapos wala pang Friday, Saturday, and Sunday. Nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees. And then we have a House of Representatives, Thursday lang ang trabaho. The civil service should rethink that. Ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Wala nakalagay doon. So how is Saan that tayo nag-session? a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang dinayolate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, Na Vice sinabihan ako President. kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. Tinarayan And then I si said no. Sarah. Sabi ko,
sinabi ni Secretary Chua to that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganon? Sasabihin nyo, I violated security Vice President. regulations. At siya rin ang kinuha na abogado ha, ng kanyang chief of staff, mga kababayan. Ano yun? Wala naman akong dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Liar. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa Binabaliktad. akin, papatayin ang kuryente. Oh, Which pinatayan sila ng ilaw, mga kababayan, ng aircon, at basta kuryente. Oh. I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is that government property? I was Government allowed property by the yan. lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now, na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor, di ba? Kanina, sabi ko, where is this permission from the speaker? Abogado Na pa. meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, Lokohan. there's a rule of law and then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito and then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility Puno ng buhaya. Oh. because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Oh.